I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone, hello universe, it's me again. Nako mga kababayan. Sinagot ni Pangulong Marcos Jr. yung kanyang sister na kung saan sabi political motive daw yung pag-aresto kay Digong. Ay grabe, antindi no. Antindi talaga to Senator Amy no. Talagang makikita ko guys no, sorry to say, kinakalaban niya talaga yung kapatid niya. Hindi mo alam kung ito po ay may pagkakainggit siya at bakit mas kinampihan niya ang Duterte no. Grabe, dinadrag niya pababa si PBBM. Kumbaga sinisira niya ang imahe ni Pangulong Marcos Jr. O, di ba? Sabi niya, yung mga gabinete ni Pangulong Marcos Jr. magfa-file ay paimbestigahan sa sa ombudsman. Grabe. Ayan sabi po dito President Bongbong Marcos objects to his sister Senator Amy Marcos claim that the government's surrender of former President Rodrigo Duterte to the International Criminal Court was politically motivated and involved and cover up of key details. Grabe, yan tindi. O, biro mo yan, no? Ito, tingnan nyo. Kahapon po to, no? Ang pag-aresto at pagsuko kay Pangulong Digong, ayan, Duterte, ay sa ICC, klarong may motibong politikal. May magkakaugnay na nagtatakang pagtakpa ng detalye at motibo sa likod ng pag-aresto ng dating Pangulo. May cover up. Sabi ni Senator Amy, ay matindi. Alam nyo, ito lang guys ang masasabi ko. Ako very trusted ako. 101% sa Pangulong BBM. Bakit? Hindi po gumagawa ng desisyon ang Pangulo pag mayroon siyang nilabag na batas. Yan ang pakatandaan nyo. Hindi po basta-basta na magdesisyon ng Pangulo na lumabag sa batas. Na may lalabagin sa batas. No. Hindi ganyan si PBBM. Malawak na pagsusuri yan mga kababayan kasi inaalagaan niya yung kanyang kredibilidad bilang Pangulo ng Pilipinas at ayaw niya masira sa mamayang Pilipino. Ngunit dito sa mga diaries nito, ang palabas nila ay illegal daw. Wow, grabe kayo. Pangulo ng bansa yan. Lahat na nakapalibot sa kanya mostly are lawyers, dating justice. So ibig sabihin, alam niya kung ano ang tama't mali. Hindi po magdedesisyon yan na may paglabag sa batas. Si Pangulong Marcos Jr. pag nagdesisyon yan, organize. Nakikita ko po sa kanyang galaw, magaling mamuno. May kaugnay daw pagtatakpan, ang detalye, motibo sa likod ng pag-aresto, dating Pangulo, may cover. Mariusip. Kasalanan na po, Digong yun. Siya po ang naglagay ng sarili niya doon sa ICC dahil yan sa drug war niya. Masyadong brutal, bara-bara. Siya rin naman ang umamin. Yun lang daw ang kasalanan niya, yung ejike, sabi ni Digong. May video po siyang na sinabi niya po yan. Tsaka ito pa, motibong political. Wow. Ito guys, ito. Since pa, sa umpisa na umupo si PBBM, narinig nyo ba yan? Na nagsasalita? Sa social media, namumulitika? No, mali. Baliktad yung sinabi ni Amy. Ang namumulitika, ang mga Duterte. Tandaan nyo pa. Tandaan mo po yan, mga kababayan. Tandaan nyo po yan. Bakit? Diba sabi ni Roque, habang wala si Pangulong Marcos Jr., nasa Germany that time, magmarcha daw sila papuntang Malacanang para agawin ang palasyo, para si Sara ang uupo. Biro nyo yun. Ngayon, sino ang totoong namumulitika? Senator Amy. Ang mga Duterte, guys, ay gusto nga pabagsakin ng Pangulo Gustong agawin ang Malacanang. Ayaw nila dumaan sa eleksyon. Gusto nila, idadaan nila sa dahas. Diba, matunog ang mga destabilization na yan. Gustong patalsikin ng Pangulo. Tingnan yung mga rally nila, kung saan sila nagrarally. Ang akala nila, makuha nila ang simpatya ng Pilipino, pero nagkamali po kayo. Si PBBM pa, pinagpala po ng Panginoon yan. Niluklok ng Diyos yan, dahil alam niya ang motibo nito,
ay nakafocus lang sa pagpapalago ng ekonomiya, pagtulong sa mga kapwa Pilipino na mga mahihirap, sa mga magsasaka. Lahat, ang daming magandang nangyayari. Bulag lang talaga kayo. Hindi nyo nakita ang kanyang mga nagagawa. Oh, ako, saksi ako kasi in-upload ko yung mga ibang magagandang programa niya eh. Mga malalaking proyekto niya. Oh, di ba? To inform our co-Filipinos na ang Marcos administration may ginagawa. Oh, di ba? Walang paglabag sa batas sa nakikita ko guys ha. Kaya ni-reject ni Pangulo Marcos Jr. Sabi everyone is entitled to their opinion. I disagree. So pag sinabi mong disagree, I disagree, big sabihin walang katotohanan yung mga sinasabi ni Senator Amy. Opinion niya yun eh. Ginagalang ng Pangulo pero disagree siya kung ano po ang nilalaman ng mga press briefing niya kahapon at doon sa binabasa niya. Lalo yung video guys, hindi ko na pinalabas. Hindi na natin i-spread yun, wag na. Oh, 'di ba? Pag sinabi mo I disagree, hindi sang-ayon ng Pangulo sapagkat walang katotohanan yung mga pinagsasabi ni Senator Amy Marcos. Oh, istoryahe para sa akin guys. Kaya ang Pangulo, ilang words lang, everyone is entitled to their opinion. Yes, that's correct. Even you, me, everybody, are entitled to our opinion. Pero minsan, ang opinion natin, tingnan naman natin kung ito po ay legit. Akma doon sa tamang, source na pinagkukuha na natin. Pero kung gawa-gawa mo o istoryahe, wag ka na mag-opinion. Kasi ang lahat ng mamamayang Pilipino, hindi BO-BO. Alam nila kung totoo o hindi. Di ba? Kaya ang Pangulo, napakaiksi lang ang kanyang sagot. Pero mga kababayan, tingnan nyo naman. Malaking impact. Malaking sampal yung kay Amy, yung I disagree. So, ibig sabihin, walang katotohanan. Sabi ko nga, uulitin ko, ang Pangulong Marcos Jr., hindi po magdesisyon yan kung mayroon siyang nilabag na batas. Tandaan nyo po yan. Pangulo ng Pilipinas po yan. Hindi basta-basta magdesisyon. Very, 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 very mitikuloso ang Pangulo pagdating sa pagsusuri sa mga batas. Nako guys, hindi ako abogado pero nanonood ako sa mga expert na lawyer, ng mga bihasang dating Chief Justice. Ganyan si PBBM. Kaya, nako, mas daig pa ang ano guys, ang abogado eh. Kasi sa bagay, si Pangulong Marcos Jr., baka hindi nyo alam. Nag-ano yan guys, ang unang kurso niyan, abogado, hindi niya natinuloy. Yan ang hindi nyo alam. Naging lawyer sana yan. Yun ang nakapag-enroll ng lawyer, pero hindi niya tinuloy. Diba? Economic, political, ano yan? Basta yun na yun. But anyway, yan ang kurso niya, di ba? Sa Oxford. So dahil dito mga kababayan, ito po yung sagot ni Pangulong Marcos Jr. patungkol dito sa kanyang mataas na ratings sa bagong survey ng Okta. 60%. Mayroon tayong video na ano yan, di ba? Na inulat. So para sa akin mga kababayan, congratulations Mr. President. And of course guys, yung kanyang mga interview. Maiksi lang ito. At siyempre yung reaksyon ni Secretary DOJ Remulla na tungkol dito na paimbestigahan ni Senator Amy ang mga gabinete ni Pangulong Marcos Jr. sa Ombudsman. So do you think guys, matitinag kaya itong mga opisyal na gabinete ni Pangulong Marcos Jr.? Of course na, mga abogado po yan, kaya alam nila kung anong batas at alam nila kung anong tama at mali. Kaya nga sabi ko, dahil ito, Pangulo, siyempre boss nila yan eh. Si PBM ang mas higit na magdesisyon pagdating dyan sa warrant of arrest ni Digong. Di ba mga kababayan, Pangulo siya eh. Di ba? Siya ang higit na magdidesisyon. Kasi yan, lahat nga, sabi ko, mga gabinete niya, halos abogado po yan. Siyempre, pinag-usapan nila yan. Di ba? Kung anong tama at mali. Hindi pumapasok sa isang bagay ang Pangulo pag may mali, natural lahat may tama. 'Di ba? Yung madidias lang ang may tama sa utak talang ka. But anyway guys, ito, panoorin nyo. Thank you for watching. Eto na.
comment on the latest Octa survey showing that 59% and 60% ng performance ratings mo this April. Well, it just validates that what we are doing, that people are not beginning to understand what we have been trying to do for the last 2.5, almost 3 years. So it continues to inspire me because it shows that we're making progress. That's always good to know. Minsan hindi mo na malaman kung nararamdaman ng tao yung inyong ginagawa. At mabuti naman at nakikita ng taong bayan. Ano yung ginagawa natin at paano makakatulong ito sa pampaganda sa kanilang mga buhay. Thank you very much. Thank you guys. Another day. On the Senate arrest of, on the ICC arrest of former President Duterte, sabi ni Senator Ivy, it's politically motivated daw, designed to bring down the Dutertes, and there's an effort daw para pagtakman yung multi. Everyone's entitled to their opinion. I disagree. Thank you very much, guys. Salamat, sir. Ngayon ang pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sabi ng kaligin, hindi siya natatakot sa rekomendasyon ng komite ni Senadora Amy Marcos. Gid pa niya, ginawa nila ang nararapat. So, welcome development. Hindi naman tayo natatakot dyan. Kaya ginawa namin yung dapat gawin. At it's for the best, to our best judgment. What's good for the country is what we did. Narinig nyo rin yung sinabi ni DOJ Secretary Remulla. Hindi sila natatakot. O, 'di ba? Doon sa recommendation ni Senator Amy kasi nga magsasampa daw sila ng mag-file sila ng case laban dito kay sa mga opisyal ng gobyerno, si DOJ Secretary Remulla, si yung kapatid DILG, tsaka yung si Ambassador Lacanilaw at si PNP Chief Marbil at si General Torre. Oh, guys. Ayan. Ha? So, do you think papayag si Pangulong Marcos Jr.? Mga gabinete niya yan. Natural hindi. Talagang ewan natin, guys, ha? Kayo na po ang bahalang humusga dito kay Senator Amy Marcos. Wala na lang ginawa itong matino mga kababayan. Nakafocus lang sa Duterte. Ha? Tinutulungan niya si Sara Duterte na sirain ang administrasyon ni Pangulong Marcos Jr. which is kapatid niya pa kamo. 'Di ba? 'Yun ang nakikita ko eh. Kaya para sa akin walang kwentang kapatid dito sa totoo lang. Hindi naman lahat ng kapatid ganito tulad sa kanya. May mga kapatid na talagang they are supporting yung bang sa bawat isa. Ito ewan ko ba dito. Pangulo ng Pilipinas hindi mo man lang tinulungan sa pagsolusyon ng problema ng bansa, bagkus dinadrag mo pa pababa, grabe. Di kayo makakita. Saan kayo makakita ang ganitong klaseng kapatid? Mas nanaig yung ibang dugo kaysa sa tunay niyang dugo. So yun mga kababayan, maraming salamat sa inyong watching. See you again on my next upload video. Bye and babush. God bless Philippines.